Mula kay sa iyong araw, Pilipinas humanda na sa isa pang bakbakan. Pilipinas delicates mga tol. Itong video panonoorin natin ay mula kay sa iyong araw mga tol. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. At syempre kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video and commentary na tulad nito. Huwag na natin patagalin pa mga kapatid. Total, wala na rin naman tayong inihintay na. Panoorin na natin to. Kapansin-pansin ang tumitinding tensyon ng Taiwan, Pilipinas, United States laban sa China. At ang laging nababalita lang ay ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa laban sa China. At gayon din, nakikita natin ang mga galaw ng Taiwan at United States sa kanilang paghahanda kontra sa posibilidad ng digmaan sa South China Sea. Biruin mo itong Taiwan mga tol. Actually, talagang kalahi nilang in-check, di ba? Pero talagang pinapakita nilang matapang sila. Pumapalag sila mga tol at hindi sila papayag na sakupin sila ng China. Kahit na kung titignan mo, kamukha nila, kapareho nila ng lingwahe. Pakikinggan mo lang kahit na iba yung language talaga nila. Pero, di ba, tinuturing silang bahagi ng China rin. Pero tingnan mo, pumapalag sila mga tol. Tayo mga tol, Pilipino, di ba? Sinakop tayo ng ilang beses ng mga Espanyol, ng mga Hapon, Amerikano, di ba? Sinakop tayo niyan. Ang wika natin, Tagalog, napakalayo natin sa kanila. Pero tayo, umiiwas lagi, di ba? Ako. Ngunit bihira at hindi makita masyado kung ano nga ba ang nangyayari sa loob ng Chinese military at paano hinahanda ni President Xi Jinping ang kanyang bansa at ang 2 milyong mga armies laban sa potensyal na digmaan sa South China Sea. Atin itong pag-usapan mga kaibigan. Wala, hindi kaya ng China yan. Hindi kaya ng budget. Maraming mga tao ang nag-express ng kanilang mga takot na tayo raw ay mas malapit na sa mga digmaan kaysa nung mga nakaraang mga taon. Dahil ngayon, ang potensyal na magsimula ang totoong digmaan dahil na rin sa sobrang paghahanda ng mga bansa. At ang pinakanakatakot ay ang paghahanda ng China patungkol dito. Kapansin-pansin kasi ang galaw ng China. Ayon pa sa mga analyst ng mga Chinese, ay handang-handa na raw si Xi Jinping na makipagdigma. Dahil sa pag-upo pa lang nito, ay ang priority niya na ay ang military at binabalak nitong mag-colonize ng ibang mga bansa katulad ng Taiwan para madagdag sa teritoryo ng China. At kapansin-pansin, tignan mo yung bansang Taiwan. Para madagdag sa teritoryo ng China. Oh, eto lang yung Taiwan, no? Yan lang yung Taiwan. Biruin mo, wala pa yan sa kalahati ng Pilipinas. Pero nakakabilib yung tapang nila mga tol, no? Diba? Pag may pumapasok dyan na China Coast Guard o kaya mga militia vessels, mga tol, inaaresto nila doon sa kanilang karagatan. Sa atin, hindi, mga tol, tinatakbuhan natin. At kapansin-pansin, ang Chinese military ay nasa pagmamadali. Ayon na rin sa isang dokumentary na kinuhanan ng CNA Insider. Binanggit pa ni President Xi Jinping na dapat maghanda ang buong bansa upang harapin ang pinakamatinding bagyo na darating sa kanilang bansa. Hindi ito tumutukoy sa anumang natural calamity mga kaibigan, kundi ito ay tumutukoy sa posibilidad ng matinding giyera. At sinet ni President Xi Jinping ang mga leaders ng mga militar na ang mga goal ay dapat ma-meet sa taong 2027 sa centennial celebration ng pagtatatag ng People's Republic of China. Very significant ang araw na ito, hindi lamang sa bansang China, kundi pati na rin sa militaryo ng China. Dahil tila baga, binabanggit ni President Xi Jinping na sa 2027 ay maging superpower ang military ng China. At bakit kaya ito ang pinaka-goal ni President Xi Jinping? Ano kaya ang kanyang tunay na layunin? Ang US Intelligence Director ng CIA o Central Intelligence Agency
ng United States of America. Kanilang binanggit ang isang impormasyon na nag-leak na galing daw sa insider ng China. Ika pa dito, CIA Director, China readying for Taiwan invasion by 2027. Ito ay nilathala noong February 3, 2023. At talaga namang nangamba hindi lamang ang bansang Taiwan kundi pati na rin ang bansang United States of America dahil sa impormasyong ito. Kaya pala pinaiigting ni President Xi Jinping ang kanyang militar dahil sa layunin nitong i-invade ang bansang Taiwan sa taong 2027. At kapansin-pansin mga kaibigan, inihahanda ng bansang China ang mga military na sa panahon ngayon mahigit 2 milyon na ang mga kasundaluhan ni President Xi Jinping. At kapansin-pansin mga kaibigan, ang pagbuo ng napakaraming mga warships ni President Xi Jinping na halos inilalagay niya lahat malapit sa teritoryo ng Taiwan. At ang isang barko pa na pinakamalakas ng China ay iniligay niya ito sa state na kasalungat ng bansang Taiwan at ipinangalan pa niya ito sa pangalan ng state na kasalungat ng Taiwan. Ayon na rin sa mga analyst, ang China raw ang may pinakamaraming warships sa panahon natin ngayon dahil 3 sa mga warships na ginagawa ng United States at China. 2 sa mga ito ay sa China at 1 lamang ang sa United States of America. Wow! So ibig sabihin, may ratio na halos 2:1. Ang tawag sa mga military ni President Xi Jinping ay People's Liberation Army. Nire-recruit ang mga armies sa edad 18 years old pataas at sinasanay sila sa matitinding mga training na tila baga sasabak sila sa isang digmaan sa maikling panahon lamang. Ang nuclear warheads ay isa rin sa mga proyekto ni President Xi Jinping dahil siya lang ang nakagawa ng mas malakas na military equipments at warheads sa kasaysayan ng mga umupong mga leaders ng China. Magaling lang sa training yung mga yon pero hindi pa napapasabak sa totoo yun. Hindi katulad ng mga sundalong Pinoy, mga tol, ay talagang batak na batak yan, pati yung mga sundalo ng Amerika. Talaga sumasabak palagian, pero eto mga to, puro training lang yung mga yan. Dahil naibalita noong taong 2022, mayroon ng stockpile na 350 nuclear warheads ang bansang China ngayon. At kung ito ay papasabugin, at kahit na 100 lang na mga nuclear warheads ang ipapasabog sa buong Pilipinas, ay malamang sa malamang wasak ang ating buong bansa. Ganito nakalakas ang China ngayon. At seryoso si President Xi Jinping sa kanyang mga balak. Ngunit binabanggit ng mga ibang analyst, hindi raw totoo ang balibalita ng CIA. Dahil wala naman daw silang masyadong nakikitang dahilan ni Xi Jinping para simulan ang digmaan sa West Philippine Sea. Ngunit hindi bulag ang ating mga mata, mga kaibigan, at hindi rin bingi ang ating mga tinga na ang mga pangyayaring ito ay mangyayari sa huling kapanahunan na binabanggit din sa banal na kasulatan. Ako bas naniniwala ako dun sa sinasabi ng CIA mga tol. Hindi pa siguro ngayon mga tol. Kasi sa totoo lang dito na lang tayo lumagay. Dito na lang tayo lumagay sa tensyonadong lugar palagian dito sa Ayungin Shoal. Dito sa BRP Sierra Madre mga tol. Kung tutuusin, kayang-kaya ng China na hatakin yung barkong yun, sugurin yung barkong yun. Kayang-kaya nila mga tol, walang laban yung mga sundalo dun. Pero hindi nila ginagawa. Diba? Every time na meron tayong resupply mission, ang tanging nagagawa lang nila, radio challenge, harangin, habulin, water cannon, pero naipagtatagumpay pa rin naman natin yung ating mission. Hindi sila gumagamit ng mga armas, hindi sila gumagamit ng mga weapon. Kasi merong kaakibat na consequence yun. So, hindi sila magsisimula talaga mga tol. Puro sila provocation, puro sila ganyan. Pero hindi sila magsisimula agad-agad kasi mga tol, may problema din yan sa ekonomiya. No? Kaya huwag niyong takutin masyado sarili ninyo. Though may nakalagay mga kapatid sa Bible, alam naman natin yun. Pero tapos na kasi yung mga panahon ng, tapos na kasi yung ibang mga panahon ng pandaigdigan, no? Pwedeng magkaroon ulit mga tol. Total, nagkakaroon naman ng gulo ngayon sa ibang bansa. Pero dito sa kalagayan ng China, parang sa tingin ko batay din doon sa sinasabi ng mga analyst, medyo hindi pa sa ngayon
kaya talaga ng China yan, no? Tuloy natin. Na magkakaroon ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw at haka-haka ng digmaan. At ito ang simula ng wakas. Kaibigan, Tapos na yun yung WW12. Ewan natin kung magkakaroon ng 3. Pero natupad na kasi yung mga hula No? Natupad na yung mga propesiya sa Bible. Isa na nga lang yung hindi pa natutupad Yung mismong actual, yung mismong araw talaga na pagbabalik ng Panginoong Hesus sa tuhukuman etong ating daigdig, mga kapatid. No? Medyo lahat na halos, hindi naman sa lahat kasi kulang pa yung mismong pagbabalik Yun na lang talaga yung pinakakulang. Nagkaroon na ng taggutom, nagkaroon na ng kahirapan, 'di ba? Nagkaroon na ng mga alingaw-ngaw, ng mga digmaan, 'di ba? Mga tao naging maibigin sa salapi. Lahat halos ng mga paglindol, mga pagbaha, iba na yung mga intensity ngayon. Pero yung mismong araw na lang na pagbabalik ng Panginoong Hesus, yun na lang yung hindi pa nangyayari, no? Yun na lang talaga. Kaya talagang masasabi mong sobrang lapit na 'di ba? totoo man o hindi ang binabalak ng China laban sa mga karatig na bansa, ako'y lubos na naniniwala na ang ating Panginoong Hesus pa rin, siya pa rin ang may kontrol ng lahat. Unang Kronika 29 verse 11. Sa inyo ang karakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, sa inyo ang kaharian, at kayo ang dakila sa lahat. Kaibigan, gaano man makapangyarihan ang mga nilalang, ang mga leaders sa buong mundo, wala pa ito sa katiting ng kadakilaan at kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Siya ang totoong may hawak ng tagumpay. Siya ang totoong dakila, makapangyarihan, at sa Kanya ang lahat ng karangalan. Dahil sa Kanya ang langit at ang lupa, at siya rin ang nagmamay-ari sa atin. Kaya naman kaibigan, Kahit nga ang Panginoong Hesus hindi niya alam kung kailan ang ikalawang pagbabalik niya, mga tol 'Di ba sabi, kahit ang mga anghel sa langit o kahit ang anak, hindi nalalaman. Tanging ang Diyos Ama lamang ang nakakaalam, mga tol. 'Di ba? So sa madaling salita, mga tol, kahit ang Panginoong Hesus, hindi niya alam kung kailan siya isusugo ng Ama para tubusin ang mga hindi sa tubusin para iligtas ang mga tinubos niya ng kanyang banal na dugo, mga tol. 'Di ba? Kaya huwag kayong malilito doon kahit mismo ang anak o kahit ang mga anghel sa langit ay hindi alam kung kailan magaganap. Basta nagbigay siya ng mga palatandaan, 'di ba? Ang Panginoong Hesus mismo nagbigay ng palatandaan nung nasa bundok siya ng mga olibo, 'di ba? Nilapitan siya ng kanyang mga alagad at tinanong siya kung kailan magaganap yung mga bagay na yan at nagbigay siya ng mga babala, 'di ba? Pero kahit siya, hindi niya alam kung kailan magaganap yung araw na yon. Tanging ang Diyos Ama lamang ang nakakaalam, mga tol. Ikaw bilang isang tao, ano ang masasabi mo rito? Sa tingin mo ba ang China sisimulan ng ganyang mga bagay? Mga tol, di sana noon pa nila ginawa. Pero sabi nga, nagpapalakas pa daw sila ngayon. Balak nila 2027. Pero tingnan natin, mga tol. Abangan na lang natin yan. Kung magaganap yan, hindi natin pwedeng pigilan yan dahil yan ang nakalagay sa banal na kasulatan. Hanggang sa muli, mga kapatid, ako nga pala si Shobal D. Peace out. dapat